Mga DDS nagdidiwang ngayon dahil si President Bongbong Marcos po ay sinampahan na ng impeachment case. Sabi ko sa inyo merong plano tong kabilang grupo. Naguluhin ang sitwasyon dahil si Sara Duterte ay nalalapit ng harapin ang kanyang pangalawang impeachment case sa February 6. Dahil kung aalamin po natin kung sino ang nag-file nito at kung sino ang nag-endorso, ay mga DDS po. So, alam na this. Ano inaasahan natin? Kailangan mag-ingay sila para medyo mabawasan yung ingay sa paparating na impeachment case ni Sara Duterte sa February. O baka ito ay testing the waters. Kapag nakakuha ng 1/3 na boto ng mga kongresista, mai-impeach si President Bongbong Marcos. Kung hindi sila maka 1/3 at mabasura lang itong nakakatawang impeachment case na kanilang hinain, ay delikado na si Sara sa February. So ngayon pa lang dapat malaman nila kung malakas ang puwersa nila sa House of Representatives dahil sinasabi nga, di ba, na ang impeachment ay political. Numbers po ang pinaiiral dyan. So ngayon pa lang dapat malaman nila kung may boboto ng 1/3 among the congressmen para matuloy yung impeachment case ni President Bongbong Marcos. Sa tingin ninyo, mako-convict si President Bongbong Marcos? Malamang hindi. Kaya ang balak nila ay ikudita si Tito Soto at palitan ng isang maka-Duterte na senador. At malamang yan si Alan Peter Cayetano. So let's get down to the point. Ano ba ang mga grounds for impeachment versus President Bongbong Marcos as filed by Attorney Andre De Jesus na siyang complainant na in-endorse ng isang kontraktor. Dahil kung mababasa niyo po yung mga balita, itong nag-endorse na itong kongresista ay kasama daw di umano sa mga contractors na may kinalaman sa flood control anomalies. Gaano po ba katotoo yan? So ito po yung mga grounds for impeachment. 1. Respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Number 2, respondent is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership. Number 3, respondent failed to veto unprogrammed appropriations and other unconstitutional provisions of the General Appropriations Bill for 2023, 2024, 2025, and 2026. Number 4, respondent benefited from kickbacks arising from budget insertions and ghost flood control projects. And number 5, respondent created the ICI to shield corrupt allies. Nakikita nyo, dito pa lang sa grounds for impeachment kay President Bongbong Marcos ay hindi po talaga kapanipaniwala at malamang ito ay sa basura lang pupulutin. Basahin ko nga sa inyo itong reaction ni Thea Tan sa kanyang Live Awake page sa Facebook. This does not even make coherent sense legally. Impeachment under the 1987 Constitution is not a rant list. It must meet very specific thresholds. Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust supported by clear acts, evidence, and presidential accountability, not conjecture or tamang hinala lang. Totoo naman yung mga ibinibintang kay President Bongbong Marcos, wala namang ebidensyang ipinapakita. Puro haka-haka, puro chismis, puro walang katuturang chismis. Batay lang sa sabi-sabi. Hindi naman po pwedeng ganun Dapat meron kang konkretong ebidensya. Yan po kasi pinlano ng mga kalaban. Tandaan ninyo, yung -3 na trust rating ni President Bongbong Marcos. Saan ka nakakita ng -3 na trust rating? Ang pinalitaw nila,
ang kanilang binigyan ng emphasis at bigat ay yung net trust rating, yung negative 3. Kaya itong mga DDS kung magsalita, wala na daw sumusuporta kay Bongbong Marcos. Negative 3 na lang daw ang sumusuporta. Meaning, wala nang sumusuporta, negative pa. Bakit hindi nila nililitaw yung totoong trust rating ni BBM dyan sa survey firm na yan? So, paano natin paniniwalaan yung survey firm na yan samantalang ang ginawa ng mga DDS mag-focus sa negative 3? Hindi nakakapanipaniwala yung rating, nag-focus pa sila doon sa net trust rating. Yung graft and corruption, sabi ko sa inyo kaya pinaiikot nila yung istorya, kaya mula kay Chavit Singson at sa mga aliporis nila, pinaiikot nila yung istorya para palabasin na yung nagsiwalat ng flood control anomalies ng korupsyon sa gobyerno ay siya pa ang mastermind. O siyempre, ang mga DDS paniwalang paniwala. Mantakin ninyo, si President Bongbong Marcos na nagsiwalat ng katiwalian at korupsyon, pero ang ituturo ng mga kalaban, siya ang mastermind, siya ang ulo ng korupsyon. One for the books talaga yan, ano? Pero yan po ang style ng mga DDS. Yung bangag si President Bongbong Marcos, dahil mismong ang kapatid daw ang nagsalita, na ang kanyang ading ay drug addict. So dapat daw paniwalaan agad. Kahit na wala namang nilalabas na ebidensya si Amy Marcos, kundi laway lang. Pero dapat daw, sabi ng mga DDS, paniwalaan kasi kapatid yan. Aba, yung istorya nga ni Cain at Abel, magkapatid yun. Pero sinong pumatay sa nakababatang kapatid? Di ba yung mas nakatatandang kapatid? So, posible na talagang magkakaroon ng traidoran dahil yung nakatatandang kapatid may mga motibo, may mga goals yan. Kailangan hindi masira ang imahe niya sa mga Duterte. To the point na kailangan itakwil niya ang pamilya niya, wag lang magalit sila Digong at sila Sara sa kanya. Tuloy ko, ito sila sabi ni Thea Tan. The lone practical effect of this rant list is procedural. Once an impeachment complaint is initiated, no other impeachment complaint can be entertained for 1 year. Hindi nga ba nangyari yan sa impeachment case ni Sara Duterte? Na hindi ko talaga maintindihan yung hocus-pocus na ginawa ng Supreme Court? Meaning, ibig sabihin nito, by filing this farcical impeachment complaint now, they have effectively blocked any serious impeachment effort until February 2027. Dahil kitang-kita naman natin, amoy na natin sa basura po, na ibabasura lang po itong impeachment complaint na to. Wala po silang makikita, ano bang tawag doon? Form and substance ba yon? Tapos, 1 more year after that, and 2028 elections na. If the goal was to make sure PBBM won't be impeached for the rest of his term, this complaint has done an excellent job. Hay nako BBM, wala ka bang matalinong hater? Basahin ko naman itong sinulat ni Stephen Lee. Ito in Tagalog naman. Post ni Stephen Lee. Total yung grounds parang sinulat ng DDS vloggers, ako na muna ang kokontra. Grounds for impeachment number 1. And this is in Tagalog. Ayan, okay sa akin to para mas maintindihan ko at gusto kong i-share sa inyo. Una, inutusan ni PBBM ang pagdukot at pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Pagsalungat, walang naganap na pagdukot. Inaresto si Duterte alinsunod sa isang arrest warrant ng ICC na idinaan sa Interpol. Kumilos ang mga otoridad ng Pilipinas ayon sa kinikilalang mga pamamaraan ng pandaigdigang pagpapatupad ng batas. Walang ebidensyang nagpapakita na inutusan ni PBBM ang isang iligal na pagdukot o nilampasan ang due process. Well, unless mapatunayan ng nagsampa ng kasong ito na mayroong pagdukot na nangyari, talo ka na kagad dito, kid. Pangalawa, si PBBM ay adik sa droga at naaapektuhan nito ang kanyang pamumuno pagsalungat muli. Isa itong paratang na politika na walang ebidensya, walang medikal na ulat, desisyon ng korte o opisyal na drug test
na sumusuporta sa pahayag. Paulit-ulit itong itinanggi ng Malacanang at ang mga sinasabing video ay napatunayang maling impormasyon o ibinasura. Ground number 3. Nabigo si PBBM na i-veto ang mga labag sa konstitusyon na unprogrammed appropriations mula 2023 hanggang 2026. Pagsalungat. Hindi otomatikong labag sa konstitusyon ang unprogrammed appropriations. Pinahihintulutan ang mga ito sa umiiral na praktika sa budget at nakadepende sa mga kondisyong piskal. Ang hindi pagkakasundo sa polisiya o usapin ng transparency ay hindi katumbas ng paglabag sa konstitusyon at wala rin pa siya ang Korte Suprema na nagsasabing labag sa konstitusyon ang mga naging aksyon ni PBBM. Pang-apat, nakikinabang si PBBM sa mga kickback at mga ghost flood control project. Pagsalungat muli, walang ebidensya na personal na tumanggap si PBBM ng mga kickback. Ang mga investigasyon at kaso ay nakatuon sa mga mambabatas, kontratista at lokal na opisyal. Sa katunayan, iniutos ng Pangulo ang mga audit, pag-freeze ng pondo at pagsasampa ng kaso na sumasalungat sa mga paratang ng personal na pakinabang. At ang panghuli, lumikha si PBBM ng ICI upang protektahan ang mga tiwaling kaalyado. At ang huling pagsalungat, ang ICI ay nilikha bilang mekanismo ng investigasyon at pananagutan, hindi bilang panangga. Nagrekomenda ito ng mga kaso at sumuporta sa mga investigasyon hinggil sa katiwalian sa infrastruktura. Walang ebidensyang nagpapakitang ginamit ito upang hadlangan ang prosekusyon o protektahan ang mga kaalyadong politikal. At ang pangwakas ni Stephen Lee, ang lahat ng binanggit na batayan ay nakasalalay sa mga paratang, naratibong politikal o hindi pagkakasundo sa polisiya, hindi sa malinaw na ebidensya na mga kasalanang maaaring i-impeach tulad ng culpable violation of the Constitution, graft, o betrayal of public trust. O ayan, malinaw naman siguro to, mga DDS. Ewan ko na lang kung hindi nyo pa naintindihan itong sinulat ni Stephen Lee. Pero I'm sure, pipilitin nyong hindi intindihin. Dahil para sa inyo, guilty na agad si President Bongbong Marcos. Dahil para sa inyo, sa mga DDS, walang due process. Yan, napatunayan na natin sa kanilang puon na si Rodrigo Duterte na sa kanila hindi po uso ang due process. Ang kanila dapat mag-ingay. Trial by publicity. Paingayin natin na si Bongbong Marcos ay adik, na negative 3 na lang ang sumusuporta kay President Bongbong Marcos, na siya ang utak nitong korupsyon sa DPWH at sa gobyerno. Lahat yan, pinasingaw muna nila para i-mind condition ang taong bayan para pagdating nga naman itong impeachment case na to, ay nakondisyon na ang taong bayan na guilty si President Bongbong Marcos. Pero kung susuriin nyo mabuti, wala po ni isang konkretong ebidensyang magpapatunay na totoo lahat itong inaakusa kay President Bongbong Marcos. Kayo po, ano ang masasabi nyo dito sa katawa-tawang impeachment case na inihain laban kay President Bongbong Marcos? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.